Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Box TV. Alright, so tayo babalik muli mga kababayan para sa isa na namang reaction video. At ngayon ang nakikita nyo po sa inyong monitor ay walang iba kundi etong si VP Sara Duterte mga kababayan, no? At hindi ko alam kung ano na ba talaga nangyayari dito kay Vice President Sara Duterte mga kababayan, dahil mukhang natuluyan na po ata talaga ito. Ewan ko mga kababayan, no, kasi dito po sa kanyang sinasabi ngayon, no, tila nagbago na po siya ng karir mga kababayan. Isa na daw po siyang fortune teller mga kababayan. In short, isa na daw po siyang manghuhula, mga babae. Ano ba nangyari dito kay VP Sara, no? Sabi nga ni Ramon Tulfo, mga babayan, no? Baliw na daw po ito. No? Ang tawag nga niya dito kay VP Sara, Sara, loka-loka. Okay, so yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At syempre palagi nating hinihiling 1 view, 1 like po sana sa lahat po ng ating mga manonood po dyan. Okay, so eto na nga mga babayan, no? At sinasabi nga po niya dito, makikita ninyo dito sa post na to mga babayan, VP Sara, kumpiyansang olats, walang boboto sa mga Marcos sa 2028 mga babayan. Talagang kumpiyansa siya, no? Na walang boboto sa mga Marcos sa 2028 mga babayan. Hindi ko alam kung alam ba ni VP Sara kung ano yung kanyang mga pinagsasabi mga babayan o sadyang niloloko na lang niya, no, yung kanyang mga followers. Yung mga DDS. No, at sigurado nga itong mga DDS naman na to, no, paniwalang paniwala. Alam naman natin yung mga yan, yung mga utak niyan, mga lusak. No, ito, ayon dito sa balita, mga babayan, ano sabi? Wala nang boboto. Yan. Wala nang boboto sa Marcos. Buo ang tiwala ni Vice President Sara Duterte na wala nang boboto sa mga Marcos sa 2028 elections. Ayon kay Duterte, nakikita na niya umano ang future at sinabing wala nang boboto sa isang Marcos para presidente. Natatawa ako mga kababayan kasi nakakakita na daw po ng future itong si VP Sara Duterte. Grabe, no? Malala na talaga to, mga kababayan. Mukhang matindi na tama na ito. Wala nang boboto for a Marcos ever sa history ng Pilipinas. Maging fortune teller na ako ngayon. Nakikita ko na ang future. Sabi ko sa kanya, walang boboto sa mga Marcos na for president. Nakikita na daw niya yung future, no? Sabi ko sa kanya, kanino niya sinabi? Parang salita dito ni VP Sara, no? Siguradong sigurado siya na wala nang boboto sa mga Marcos in the future. Hindi kaya yung future nila ang nakikita nila? Oh? Nakikita natin sawan-sawa na yung mga tao sa kanila, mga babayan, no? Kahit marami silang taga-suporta, mga babayan. Pero kung titignan natin maigi, yung mga taga-suporta na yun, tila mga lusak ang pag-iisip. No? At mukhang malala na talaga itong si VP Sara dahil nga po yung kanyang mga pinagsasabi, na imagine ninyo, nakakakita na daw siya ng future, mga babayan. Ha? Ganun po katindi. Ito nga si VP Sara Duterte ngayon, mga babayan. Nakakakita na po siya ng future. Grabe, no? Ano masasabi niyo dyan, mga babayan? Okay, so panoorin natin tong balita na to, mga babayan, no? At para mas maintindihan natin kung ano yung kanyang mga sinasabi dito. Alright? Thank you, ma'am.
Dito rin kami. Kasi dati ayaw. Ayaw niya, no? Oo. Ang discussion kasi kanina, ano ba yun? Ayan. BBM yan eh. Ayan, lumutang. Lutang ano na naman siya. ano? Oh, yan, mga babayan. No? Ganyan siya kalutang, mga babayan. Kung si Leni Robredo sinasabihan nilang lutang, hindi ko alam kung anong tawag dito kay VP Sara Duterte. Mas malala pa sa lutang, mga babayan. Di ba? Mas matindi pa ang tama nito. Grabe, no? Sabi niya, Marcos daw tatakbo. Sabi ko, Marcos daw tatakbo. Sabi ko na, alam mo, wala nang boboto for a Marcos. Sigurado ka? Ever. Siguradong sigurado siya na wala nang boboto sa mga Marcos daw, mga babayan. Pinagdololo ko na lang neto yung mga sumunod naniniwala sa kanila. No? Kasi imagine ninyo sinasabi niya sa 2028 daw may tatakbong Marcos. At wala nang bobotong Marcos. Wala nang boboto sa mga Marcos sa 2028, mga babayan. Wala talagang boboto sa mga Marcos sa 2028, mga babayan. Alam niyo kung bakit? Tapos na yung termino ni Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Kung meron man tatakbo na presidente na po pwede at qualified na Marcos, mga babayan, no, na qualified tumakbo pagka-presidente, si Senator Amy Marcos lang yun. Pero ang tanong, no, mananalo ba siya? Mukhang hindi tatakbo yan. At yung anak niya, si Sandro Marcos, mga babayan, hindi pa po qualified yan. May age limit ang pagiging presidente, mga babayan. So, hindi po pwede si Sandro Marcos. Totoo yung sinasabi niya. Walang boboto sa mga Marcos sa 2028 election dahil walang tatakbong mga Marcos sa 2028 election. Ang tanong, mga babayan, pagka siya ba tumakbo sa 2028 election, makukuha pa kaya niya yung ganong karaming boto? Tandaan ninyo, no, nanalo po siya dahil joint, mga babayan. Ibig sabihin, magkakasama, no, yung boto ng unity team. No, yung boto ni PBBM, no, at yung boto po niya, mga babayan. Di ba? So, ibig sabihin, mga babayan, kaya ganun, no, malakas ang loob niya dahil akala niya, yung mga bumoto, no, sa Pangulong Bongbong Marcos ay iboboto rin siya. No, makahanap ng maganda-gandang kalaban to si VP Sara Duterte. Laglag talaga to. Hindi mananalo to. Diba? Kaya mga ginagawa nila, mga sinasabi nila, puro puro paninirang puri na lang, puro paninira sa gobyerno. Ano asahan nyo dyan? Mga babayan, ano asahan nyo sa ganitong klaseng tatakbong presidente? Wala kayong aasahang matino sa ganyan. Tutulong. Yun yung confidential funds, di niya maipaliwanag di ba? Oh. Tapos iboboto ninyong presidente? Ba't po kaya nagbago? Thank you, ma'am. Dito rin kami. Kasi dati ayaw. Ayaw niya, no? Oo. Ang discussion kasi kanina, ano ba yun? Naku. Ayan, lutang moment. BBM yan eh. Sabi niya, Naku. Marcos daw tatakbo. Sabi ko, Marcos daw tatakbo. Sabi ko na, alam mo, wala nang boboto for a Marcos. Naku. Ever sa history ng Pilipinas. Maging na ako, fortune teller na ako ngayon. Nakikita ko na ang future. Sabi ko sa kanya, walang boboto. Nakakakita na daw siya ng future, mga kababayan. Nakakatakot to. Ito ba yung boboto ninyong presidente? Sa 2028? Yung manghuhula na lang? O ano kalala?
lalagay niyo yung kapalaran ng ating bansa sa banghuhula. Opo. Sa mga Marcos na for president. Kasi unang-una, sino ba ang kakampi niya? Ang mga dilawan. Ang mga dilawan, pagdating sa election, pagdating sa selection, pipiliin nila dilaw. Hindi yan pipili ng Marcos. Sino ba tatakbo Marcos? Wala naman, hindi naman natatakbo yung Pangulong Bongbong Marcos. Niloloko na lang kayo neto ni BP Sara. No, linawan niyo yung pag-iisip ninyo dahil hindi naman na pwede tumakbo ang Pangulong Bongbong Marcos. Yun yung lagi nilang sinasabi, mga kababayan. No, na gusto raw manatili ni Pangulong Bongbong sa posisyon, sa pwesto. No, yan yung nila yan yung lagi nilang sinasabi. No, pero ang totoo, sila yung gustong umupo sa pwesto ng matagal. Bakit? Kaya nga nila gustong patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos para mas mahaba yung pwesto nila. Diba? Imagine ninyo, pag napatalsik nila yung Pangulong Bongbong ngayon, ilang taon yan? Plus, tatakbo siya sa 2028 election. Another 6 years na naman yun, mga kababayan. Nako po, salbang-salba yung kanilang dating Pangulong Duterte. Diba? Sabi ko, sino pang kasama niya ngayon, kaalyado niya ngayon, Makabayan. Sabi ko, kung ang Makabayan pipili, para nila lang give up yung kanilang money-making filosofiya na na gusto nilang pabagsakin yung administrasyon at gusto nila sila yung i-install na gobyerno. Sino ba yung gusto magpatalsik sa administrasyon? Di ba kayo? Di ba? Kayong mga mga dugong berde. Di ba? Sila naman yung gusto magpatalsik sa administrasyon. Walang iba. Maybe Pisara, mga DDS, gising kayo. Ganito ba yung iboboto ninyo? Sa 2028? Ang pangit magsalita. Hindi marunong magsalita. Sa totoo lang. Parang every time nagsasalita to si VP Sara Duterte, humuhugot pa, tumitingin pa sa ere, hinahanap niya pa kung ano yung mga sasabihin niya. So, sino boboto? Wala na boboto sa kanya. Ako bumoto ako sa kanya noong 2022. Diba, nakita nyo kung paano magsalita yan? Diba? Ako bumoto ako sa kanya noong 2022. Nagmahay na ko. Natagam. Yes. Is online na Nakakaawa na ang tagam. So, sino pa boboto sa Marcos? Sa susunod, wala na. Wala pa silang kasama. na yung salik. Alam nila yan. Kasi noong lumapit sila, alam nila na hindi nila kakayanin ang mga supporters ni Leni Robredo at the time noong 2022. So, ano ba yun? Yun. So sabi ko sa kanya, sino na boboto sa Marcos? Sabi niya, pag ikaw tumakbo, yun na yan, sabi niya. Pag ikaw tumakbo. Thank you, ma'am. Any more questions, guys? Yep. Yan, mga kababayan, no? At, mahirap talaga pag ito nanalo. Muhugot. Parang may alam na ako kung sino yung kausap niya kanina, mga kababayan. Nung sinasabi niyang kausap niya, no? At eto nga, sabi dito, mga kababayan, ayan, tanga lang ang boboto sa'yo sa 2028, baliw ka na. Di na lang kami boboto kung ikaw ang tatakbo as president. Diba? Huwag kang kumpiyansa, baka ikaw wala din boboto sa'yo sa 2028. Yan yung mga sinasabi, Yan yung mga sinasabi ng mga kababayan natin, hoy, magtrabaho ka.
Sabi dito, magtrabaho ka. Sinasahuran ka ng taong bayan. You haven't proved something yet. Shame on you. Oh, sa inyong mga Duterte, wala na boboto kasi wala kayo sa hulog. Baliw ka na, syempre, hindi tatakbo si PBBM. Kasi tapos na term niya. Syunga ka talaga. Mas lalo sa'yo, walang boboto. Kay Lenny na lang kami o kay Tulfo. Diba? Malamang nga, sabi ko kung tatakbo itong si Lenny Robredo uli na presidente, baka manalo pa yan mga babayan Malalaman natin ngayon kung sino talaga. No? Mananalo pa yan si Lenny Robredo at sasabihin nila nadaya sila. O ayan mga babayan, yung iboboto ninyo, no, yung mga DDS dyan. No? Wala raw tatakbo na president na wala raw mananalong Marcos dahil wala raw boboto sa kanila sa 2028 election. At kagaya nga ng sinasabi natin mga babayan, hindi naman na ho tatakbo ang Pangulong Bongbong Marcos sa 2028 dahil tapos na yung termino niya. Pinaglololoko na lang kayo neto ni BP Sara. No? Gumising na kayo mga DDS. Sana matauhan na kayo, no? Nagdololo na kayo niyan. O yan, ano masasabi niyo dyan mga babayan, no? I-comment na lang po sa ibaba yung mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits po tayo sa ating next video upload. Ito ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.